Hello mga kaulam, tira-tirang pusit nga mga kaulam ang ulam natin ngayon. Tapos tayo ay may jarjir. Uulitin ko mga kaulam, jarjir. Hindi po yan jerjer. Dahil may nag-comment sa akin na ang sabi, Madam, alam mo ba kung ano ang jerjer? Yan po yung ginagawa ng mag-asawa sa gabi. Kaya uulitin ko, yan ay jarjir sa Arabic. Tapos sa English naman daw, ang tawag daw dyan ay arugula. Yun ang sinasabi ng mga nasa Amerika. Kasi sa Amerika, yan ang tawag nila. Ako mga kaulam, nasanay na ako dyan sa jarjir dahil dito ko naman unang nakita yan sa UAE. Dito ko rin unang natikman yan. So, kapag mga unang-unang ganyan, yun ang mas natatandaan natin mga kaulam. Maliwanag na ga ang ibig sabihin ang pagkakaiba ng jarjir at saka ng jarjir. Magpapadala ako ng buton yan sa kapatid ko sa Pilipinas at ako'y magpapatanim. Napakadali lang pala naman buhayin yan. Marami pa nga akong pusit sa ref, sa freezer na hindi ko naluluto. Dahil kung natatandaan ninyo, yung video ko na pinagtatlo kong tumpok, meron pa akong 2 tumpok dahil iisa pa lamang ang naluluto ko. Tinatamad ako magluto dahil hindi maganda pagka parating pusit ang ulam mga kaulam. Oo naman, masarap yan. Walang kaduda-duda. Sabi ko nga sa inyo pag ako'y nagda-diet, ng strictly diet, wag mo akong hahayin ng pusit dahil masisira ang diet ko. Gayon ko kagasto ang pusit. Hindi ko naman maluto para ibibigay sa aking ate dahil ang ate ko ay hindi nakain ng pusit. Kanina pa ako nag-iisip kung anong lulutuin ko para sa kapatid ko na ipapabaon ko doon sa kanyang trabaho na pang 1 week. Dahil nahihirapan daw siyang kumain dahil kami mga kaulam magkakapatid, sanay kami ng may gulay. Doon daw sa amon niya, wala namang mga ganyan-ganyan. Siyempre mga kaulam, puti ang amon niya, wala namang mga ganyan-ganyan. So, kanina ang unang-una kong naisip, meron pa akong hipon sa ref, magigisa ako ng hipon na may sayote. Tapos, ipag-aadobo ko ng manok, yung buto-buto, ang aking kapatid. Dahil ang adobong manok mga kaulam, kahit hindi mo ilagay yan sa ref, pwede yan ng pang 2-3 araw. 2 putahin ang naisip ko para ipapabaan ko sa kapatid ko bukas. Hindi ko lang alam kung ano pa ang mga pwedeng kahit na hindi ilagay sa ref mga kaulam. Dahil ang kapatid ko napakamahiya hindi kagaya ko. Hindi yun makikilagay sa ref ng amon niya. Kaya parang gustong-gusto ko siyang bilhan ng maliit na ref. Gusto ko siyang kausapin na makipag-usap siya sa amon niya na kung pwedeng maglagay ako ng maliit na ref sa kanyang, yung personal ref lang ang mga kaulam sa kanyang kwarto. Hindi ko alam kung papayag ang amon niya. Para every weekend, lulutuan na lang siya ng pagkain tapos ilalagay sa kanyang personal ref tapos init na lang siya sa microwave gayon. Ako din naman mga kaulam kahit sobrang madaldal ako, sa mga ganyang bagay nahihiya din ako magsabi na halimbawa, Madam, pwede baga akong maglagay ng ref sa aking kwarto? Nahiya ako sa ganyan. Ako kung ano lamang yung ibibigay sa akin, ako kung ano lamang yung ipagkakaloob sa akin, yun lang. Pero minsan, pag para na sa ating kalusugan at para na sa ating well-being, siguro kailangan talaga din nating magsabi. Gusto ko sana siyang lutuan ng sinaing na isda, kaso ang kapatid ko, sobrang linis noon sa kanyang kwarto, sobrang linis noon sa lahat, ayaw na ayaw noon ang kwarto niya mag-aamoy isda. Kaya mag-iisip pa rin ako, 2 putahe na yung naisip ko, sayote na may hipon, adobong manok, ewan ko na lamang kung siguro mga 4 na putahe ang gusto kong ipabaon sa kanya para at least kahit papaano. Tapos na lamang, samahan ko na lamang ng mga saging, ganyan, orange, ganyan, para yun ang pang merienda niya, prutas. Dahil nangihina daw siya, dahil sanay talaga kami mga kaulam ng may gulay. Sanay kami ng may gulay, sanay kami ng parating sariwa ang aming pagkain. Doon kami sinanay ng inay. O siguro gagawan ko na lang siya ng hindi ko na lang ang gagawan. Bibilhan ko na lamang ng yung cheese sandwich, yung cheese bread, yung cheese spread na galing sa Pilipinas. Mahilig yun doon mahilig ang kapatid ko sa gayon. Tapos, yung sliced bread, tapos may palaman, tapos siguro mga 3 hanggang 4 na putahe, tapos prutas. Kasya na siguro sa kanya yun na pang 1 week. Hindi naman yun matakaw na kagaya ko. Tapos yun lamang yun, yung kain-kain lang ng kaunti. Ako lang ang hindi pala ako ang pinakamatakaw sa aming magkakapatid. Alam ni Christian kung sino. Tatanungin ko muna si Christian.